alam niyo po, meron tayong katangi-tangi nag-isa pang guest. Yes. Okay? Isa pang guest. Ito, Dr. Eric, nagba-basketball din ito. Yes, yes. Ay, nakikita ko yung mga post ito sa basketball. Oo. Oo. At ito, kaibigan natin ito. Okay? At nagagalak ako na kahit message lang, can you be our guest? At lalo na, very significant ang kanyang role sa legislative. Wow. Oh, sa Senado. Sports, Oy, typically, sapagkat opo. siya ang chair ng Youth and Sports. Kaya Wow. welcome sa Lighthouse Cafe. Naku, welcome na welcome po sa inyo. Good Senator magandang Bongo. Ayan, welcome po. Magandang gabi po, Bishop Ruben Abante, and of course, Ma'am Reza, Dr. Eric Torres. At Yes. sa lahat po ng tagapakinig ng Lighthouse Cafe TV Talk Show. Ayun, Kape mo dyan. napakaganda. Sana nandito ka personal para matikman mo yung kape namin. Soon po. Sige po, imbitahan mo ako dyan. Nainggit ako sa kape ninyo. Pakipatimpla nga ako ng kape. Senator, bumati ka muna sa ating mga nanonood ng Lighthouse Cafe. Go ahead, please. Sa lahat ng tagapakinig, tagatangkilik ng Lighthouse Cafe TV Talk Show, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Dito pa ako sa opisina. Yes. Ano po ako, ilang gabi ako pong isa sa mga huling lumalabas dito sa opisina ko sa Senado. Oy, kahanga-hanga yan. Well, Senator Bongo, naisip namin na imbitahan ka rito sapagkat ikaw chair ka, no? Ikaw yung nangunguna sa area ng youth and sports sa ating Senado. Yes. Opo, unang-una, bilang chairman po ng Committee on Sports sa Senado, ako po ang nagdi-defend ng budget nila ng PSC pag dinadala na po dito sa Senado. Una po yan sa Kongreso, sa lower house, dadalhin po yan dito. At sa mga nakaraang taon naman po, for the past 4 years sa pagdidepensa ng budget ng PSC, parati nating pinaglalaban ito. In fact, 2022, yung budget proposal nila na 200 million, naging times 6, parang naging 1.2 billion or more, no? Dahil kulang talaga yung budget ng PSC. Ngunit sa pakikipagtulungan natin sa Kongreso, dagdagan po itong pondo nila at kasama na po dyan yung suporta sa Paris Olympics, sa SEA Games, itong sa Asian Games, at pati yung rehabilitation ng Rizal Memorial Coliseum, pati ng field sports. No? Nakita ko noon sa kalaro ko ng basketball. Nakita ko may tulo yung yung gym sa Ultra, yung field sports ngayon. Tinulungan rin po natin malagyan po ng pondo. At yung mga grassroots program, sinusuportahan natin yon, yung Batang Pinoy, Philippine National Games, at support to athletes. Gusto ko lang po banggitin sa inyo, bago umalis yung mga Olympians natin, about 15 of them, no? Now, bukas rin po yung mga para-Olympians, yung mga disabled natin na magko-compete po sa Paris Olympics rin po para sa mga disabled, ay na suportahan po natin. Meron tayong isinulong na suporta sa kanila nung bago pa umalis sila Carlos Yulo mismo, na-meet ko siya. Nabigyan po sila ng 500,000 na suporta. Ngunit sabi ko, hindi naman po importante yung financial assistance na ibibigay sa kanila. Yung importante po dito, sinabi ko sa kanila na ibigay nila po ang lahat. Ang pinaalala ko sa kanila, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito, kung ano pong karangalan na pwede nating dalahin sa ating bayan ay gawin na po natin. Dahil bihira po yung pagkakataon. Masayang-masaya po ako, sinubaybayan ko po yung pagkapanalo ni Carlos Yulo, kahit sa television, kagabi. Pakain pa ako ng durian, sabi ko, ito na. Nakita ko yan. Relax si Carlos Yulo na lumaban dahil nanalo na siya ng unang gold. Yes. So, relax siya nung second goal. Kita nyo, kayang-kaya niya. So, meron na tayong our new golden boy. Congratulations po kay Carlos Yulo. History na po ito. Correct. Ito yung first na
nakadalawang gold Tama. na Filipino athlete. Mahirap na pupantayan ito at makikita nyo kahit maliit ka, kita nyo Pinoy, ang laki ng puso. Ay, oo. Small but terrible. Our Totoo yan. Amen. golden boy, Carlos Yulo. Oo. Proud na proud po ako sa Sabi kanya. nga nung kapitalista, Senador, yung unang panalo niya, yung unang gold niya, yan dream come true. Pero yung pangalawang gold, fairy tale na yun. Oo. Opo. Oo. Yun ang sinabi. Laki, proud na proud ang Pilipino ngayon. At, Yes. high moral natin ngayon, high Ay, spirits totoo. tayo. Talagang, at ngayon, yung mga ibang mga sasabak pa, congratulations din po kay Ira Villegas for winning the bout last night, no, for qualifying po sa semifinals. So insured na rin po siya sa bronze, no. The least na pwede niyang mapanalunan, bronze. And of course, to Nesty Pitesio, taga Davao po ito. Davao region po ito, taga Davao del Sur, for winning and then advancing to the semis na rin po ng women's 57 kilogram boxing. Yung. Guaranteed na rin po tayo ng bronze, pwede pa tayong mag-silver, pwede pa tayong mag-gold. So nalampasan na po natin yung ating huling fit nung year 2020 Japan Olympics, no. At 2021 naman po yung ginanap dahil po sa pandemya. So go for gold tayo. Parati ko yung sinasabi bago pa sila umalis, sabi ko go for gold. Ay, nako, tama, go. Parang, Ganda, abante, ginto. Oo, tama. Uncle Bishop. Pinsan kita kasi ang abante. Ma'am Reza. Pinsan tayo kasi uncle ko, papa mo. Abante, sa Tagalog ng abante. Go. Go. Senator. Marami tayong kamag-anak sa kanto, dyan sa traffic light, kamag-anak natin lahat yan. Abante na. Okay. Alam mo, ang nabagbagin damdamin ko doon sa nung makita ko, Senator, yung inaawit yung national anthem natin, yung Lupang Hinirang. Tapos bumubuka pa yung bibig ni Carlos. Sabi ko, talaga. Alam mo, ako'y na yung pakiramdam ko talagang halo Correct. That was very endearing. Di ba? Para sa iyo, Senator, now that palagay mo after all of what you've done in support of our athletes, na-justify ba everything? Opo, no? Pag nagsama po ang gobyerno, ang private sector at ang gobyerno, malayo pong mararating. I remember noong 2019, nung naging senador po ako, tinulungan ko rin po si Heidelin Diaz na sponsor sa private sector or sa private corporation. At natulungan naman po siya. Nagpapasalamat po tayo noon. Kasi para karagdagang tulong po sa kanyang training. Pag suportado sila, ngayon sa basketball natin, sa Gilas Pilipinas, suportado po ito ni Sir Manny Pangilinan, ni Sir Ramon Ang. Kaya kita nyo, champion tayo. Yes. At sa Asian Games, ako mismo, pumunta ako doon. Ako lang mag-isa. Kasi malayo doon So, nanalo tayo. Tama. Who would expect na mag-gold tayo doon sa Asian Games? So, malayo na po ang mararating ng ating mga atleta. So, wala na po imposible. At saka, lumalakas na tayo Tama. Hindi na po katulad dati na porket mali tayo. Hindi, iba na. Iba na ngayon. May kakayahan na tayo. Diyan si Obiena. Yes. Yan, potential medalist yan. Carlos Yulo, mga boxer natin, lumalaban na po. So, kahit na malili tayo, yung puso natin ay malalaki at lumalaban. At saka, magagaling na talaga tayo. Coaches natin, gagaling, nagtitrain sa atin. At suporta po ng gobyerno at suporta Very good. ng public, ng private sector. Para sa akin, Magtulungan Senator. lang tayo. Magtulungan lang tayo. Oo. Para sa akin, Senator, kasi ako naman maliit na tao rin ako Oo ito, mas malaki, matangkad sa akin to si Dr. Eric Pero ang isa dito napatunayan ni Carlos Yulo, kahit maliliit tayo, nabanggit mo na rin pwede tayo maging significant sa world sports. Magkakaroon ba ng adjustment ang ating approach dito? Kasi para sa akin, yung ating kakayanan, let's just realize what we are, anong stature natin,
and then develop ourselves into sports, no? Na pwede talaga tayo may pag-asa. Magkakaroon ba tayo ng adjustment tungkol dyan? I'm sure yung mga ating training team, I mean, coaching staff, mga trainers ay gumagaling na rin talaga, nagkakaroon na talaga sila ng mga panibagong idea. Pakita nyo si Carlos Yulo, yung nag-umpisa siya sa pagkabata, yung pagtitraining niya. Tama. So hanggang ngayon na-develop niya, nakita nila yung potential, tinutukan talaga ng kanyang NSA, yung Gymnastics Sports Association niya. Congratulations pala kay Ma'am Cynthia Carion, no? Yes. Ito, very active rin po ito sa kanyang hinahawakang NSA. So, matagal na niya pinagmamalaki ito. Naalala ko, na-meet ko yan si Carlos Yulo 5 years ago. Sa presidente pa po si dating Pangulong Duterte noon. Ako naman, talagang full support po kami sa sports. Di pa ako senador noon. Kahit hindi po ako senador noon, athlete po ako. Naintindihan ko po ang Tama. pagiging isang atleta. Bata pa ako, mahilig na ako mag-basketball, naglalaro rin po ako ng soccer, softball, at iba pa, ping pong. So, talented po ang Pilipino. At importante rito yung grassroots program. Tama. Fighting pa natin yung grassroots program. At isa po yan sa dahilan, nag-file po ako ng Senate bill at tapos na po, pasado na ito sa Senado. Yes, paki-present mo, Senator. Ito pong Philippine National Games bill. So, pag naisa batas po ito, magkakaroon po tayo ng semi-Olympics every 2 years po ito. Wow. Na maglalaro po ang ating mga atleta, no, sa iba't ibang parte ng bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, pwede po sila mag-participate dito. Ito pong Philippine National Games Act, Senate Bill 2514. Hopefully, maging batas po ito at ako po ang principal sponsor at author nito. Ito po ay makakaroon tayo ng comprehensive framework for a national sports program by combining grassroots sports promotion with a broader agenda of national sports development. Dito rin natin makikita ang mga potential world-class athletes. Yes. At dito po yung mga iba't ibang probinsya, lungsod sa buong bansa. At ito po yung 18 years old and above. So yung walang limit po rito. Halimbawa, chess player ka, magagaling, talented na chess player, kahit 60 years old ka na, pwede kang sumali dito. So, marami pa tayong pwedeng ma-discover. Ngunit ako po'y naniniwala na mula po sa grassroots program, dyan talaga natin madidiscover at tuloy-tuloy na suporta. Aside from that, gusto ko rin po banggitin, isa rin po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports. Ano po ito? Meron po tayong eskwelahan sa New Clark City. Remember, 2019, meron po tayong Southeast Asian Games na tayo po ang host dito. Tama. Di ba may mga pasilidad, merong mga swimming pool, track and field. So ang ginawa natin, nag-file po tayo ng bill, batas na po ito, National Academy of Sports under DepEd. Yung mga athletes natin na gustong mag-aral at the same time mag-training, pwede. Walang masasakripisyo. Dahil pwede nang pagsasabayin ito. Doon po ito sa National Academy of Sports sa New Clark City. Nagmotor kami dyan, Senator. Nagmotor kami, papuntang New Clark City. Okay. At so, dapat po pwede mapakinabangan ito. Meron na mahigit 200 scholars, mga student athletes na nandun po sa National Academy of Sports. Yan po yung mga isa sa mga programa na isinusulong po natin na para matulungan po yung mga student athletes natin. Very good. Maraming salamat, Senator. Ang mga nagko-contribute dito, Senators, kung ba't ganyan ng performance ng ating mga athletes, unang-una, sinabi mo na, lahat nagtutulungan. Yes. Diba? May government, may private sector. Pati kaming simbahan, dapat naririyan. Opo, lahat tayo magtulungan. Basta tayong Pilipino nagtutulungan, wala pong imposible. Pag nagsama-sama tayo, correct. Ito yung panahon na magkaisa po tayo, walang politika.
nakaka-proud po na manalo yung ating Filipino athletes. Alam nyo, sabi ko nga, bago pa sila umalis, a month prior, meron po ako isinulong, no, na wala pang nanalong gold nito, wala pang nanalo ng medal. Isinulong natin na mabigyan sila ng financial assistance through PSC. Yes. Bigyan po sila ng tigpa 500,000. Kasama na dyan sila Nesty Petesio, Ergie Bacyadan, Ira Villegas, Yumir Marshall, Carlo Paalam. Congratulations din po sa kanila for giving their best, no, kahit hindi nanalo. Pero you made us proud as Filipino. Sila Vanessa Sarno, Jan Sinisa, Elren Ando for weightlifting na tulungan rin po. Carlos Yulo na nabigyan rin po. Alea Fainegan, Levi Jung, Emma Malubuyo for gymnastics, Johnny Delgaco for rowing, Samantha Katantan for fencing, and EJ Obiena for pole vaulting. At pati po yung mga para Olympians natin na magpa-participate ay mabibigyan rin po ng financial assistance. Very good. Maraming salamat, Senator. At kahit sa maikling sandali, napaunlakan mo kami. Maraming salamat. Salamat po. Cheers pala tayo sa... Cheers! Kape! Ito na. Kape. Cheers sa kape! Patimpla na po ako ng kape dito para ako po nakikiisa sa inyong... One last question. Yung bang durian nakakatulong sa pagiging athlete? Medyo depende po, no? Minsan merong ayaw kumain ng durian. Ayaw nyo ng durian talaga mismo. Yung durian na yema, padalahan ko kayo. Pero pag kami mga taga Mindanao, paborito namin yung durian. Medyo nakakainit ng katawan. Medyo nakakalakas rin kahit paano kasi umiinit. Bay, nakita ko yung picture mo. Ang sarap ng kain eh. Okay. Tinabayan ko lang kasi enjoy ako sa pagpanalo, celebrating the win of our golden boy, Carlos Yulo. Yes. Thank you so much, Senator. Thank you. But cheers tayo sa ating kape, Cheers. Lighthouse Cafe, TV Talk Show. Congratulations sa ating lahat. Salamat po, salamat. Ruben, Ma'am Reza, Dr. Eric Torres, salamat po. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig, sa mga kababayan kong Pilipino. Mahal po kayo. Maraming salamat. Thank you. Mahal din namin kayo. Okay. Magaling. Oo. Lalo na, lahat ng suporta. Nagustuhan ko yun eh. It's actually now, lahat dapat nagtutulungan.